Treasure hunting weekend mga katiats. Ito'y panghuling araw namin dito. Itong huling i-remap namin ay napakagandang lugar kasi Y Creek. Yung hugis ng creek ay nag-Y. Sa mga Y Creek ay yan ang magandang paglalagyan ng mga hapon. Okay, meron na kaming nakitang recovered under sa Y Creek na lugar. Kaya totoo na ang Y Creek, yung Y-shaped creek ay merong nakabaon. Hindi lahat pero meron sa mga ganyang klaseng lugar. Okay, kaya ito ang puntahan natin ngayon, itong Nagsangang Creek. Ang island, yung sa gitna, yung parang triangle, ay yun ang depository. At kapag mag-detect ito sa lahat ng ating gagamitan ay pwedeng merong binaon. Okay, napakadulas ng ano dito, nilulumot kasi itong bato. Kaya kunting ano diyan, kunting mistake ay pwede tayong ma-slide o matumba. At mahirap matumba dyan kasi mababasa ka talaga kasi malakas ang agos ng tubig. Okay, kasama ko ang pendulum at ang ating ka-TH. So ito si pendulum. Okay, patawid na siya. Need the help from a friend. Need a hand. Okay, so mga creeks ang aming tinitira dito ay mga creeks kasi magandang creek ito kasi buhay na buhay. Hindi daw ito natutuyo. Kaya pwede itong kahabaan ng creek na ito. Ay meron talaga ito. Mga katiyats. Ito, lakas ng agos. Marami daw ang naliligo dito. Ang araw lang na ito siguro nagkataon lang na walang naliligo. Maraming nagpipiknik dito kasi ito yung nature. Maraming nag-ano diyan, si-selfie. Sarap maligo ng ganyang mga ano, yung walang nakatirang lugar, di ba? Medyo malinis ang tubig diyan. Okay, so umpisa ni pendulum. Malawak kasi ang pendulum, malawak ang kanyang detection. Kaya ito ang ginagamit namin pang estimate o pang target ng malakas na detection na direksyon. At kapag merong detection ay yun ang ating ulit-ulitin pag-detect ng ibang klaseng mga detectors natin. Okay, may hatak ka agad oh. Mahalata mo kasi pag merong aura kasi kikilos ka agad yung ganyan, yung dowsing. Ngayon ay ibang direksyon naman ito. 3 hanggang 4 na beses mag-posting para matantya, ma-estimate ang location ng item. Ito doon. So tama nga na sa isla nitong Y Creek, sa triangle niya ay merong detection. At baka swertihin tayo, swertihin si Katiats na meron siyang makita dito sa test dig. Ayan, umiikot na. So, diyan, malapit diyan or diyan mismo. Ayan, item. Ang lakas ng ikot, oh. Ngayon, merong malakas na, na detection dito at isang mahina.
Kaya gawan ko ito ng ilustrasyon kung bakit nagkaganon na dalawang detection at isang mahina. Okay mga ka-TH, ito ang rason sa aking pag-analyze kung bakit merong malaki at maliit na detection, malakas at mahina. Okay, atin muna i-sketch ang creek. Ito yung source dito, ito. And then nagwayan papunta rito. Creek yan na nagsasanga, ganyan. Ngayon itong isla dito, kulayan natin ito ng blue. Itong island sa gitna ng sanga ay ito. Ito yung ating prospect. Yan, so sa loob ng triangle na yan na malaki, na triangle na island, ay hindi pwedeng sa gilid yan ilagay kasi mabubuksan ng agos ng tubig yung entrance. Kaya sa gitna talaga yan. So sa estimate, kahit hindi natin yan i-detect, estimate ka agad, dito ka agad yan ang hukay nyo. Which is tama naman mga ka-TH sa ating detection. So dito ang malakas, ito na portion dito. Hindi lang yung triangle, malaki kasi ito na triangle hanggang dito yan. Hanggang sa likuran. So sa drawing ko lang yung maliit na triangle na yan. Pero sa banda rito yung malakas na detection. At itong dito ang mahina. Bakit ganon? Mga ka-TH, sige nga. Kung pareho ba tayo ng iniisip. Ayan, dyan kay pendulum, mahina yan. At dito ang malakas. Ngayon, ipagpalagay natin side view ito at i-side view natin. Halimbawa ay ito yung lupa. Lupa ito. Guhit natin lupa dyan. Ayan. Parang hindi makita, no? Palitan natin ng blue. So, halimbawa ito yung surface ng lupa. And then dito si pendulum nakatayo. Yan. At itong tinayuan niya, ito yung mahinang detection. So, ibig sabihin, maliit na bagay. Mahina yan dyan. At dito sa unahan, ay malakas ang detection. Ibig sabihin, malaking bagay. So, ito yung malakas, ito. Ito yung mahina. Ngayon, bakit ganon? Pwede bang dalawang item ang meron dyan? Ayan. At itong malaki. Pwede bang dalawa? Ang kasagutan ay pwede, pero bakit naman dalawa pang ibaon, di ba? Ang liit-liit nga lang ng island na yan, tapos dalawa pang hukayin nyo. Ibaon nila, malaki at maliit. Ngayon ang aking analysis dyan ay isa lang talaga ang item dito. Yung malaki na detection, ito. Dito nakalagay ang item, ito yan, ito. At itong maliit, hindi ito item kung hindi ganyan ang pagbaon nila. So ibig sabihin, dito talaga sila gumawa ng hukay. Yan kasi ang sistema nila. And then, mag-vertical sila ng ganyan. Pagsapit sa water table, sabihin natin 3 meters, tubig na yan. Maraming tubig. At saka sila ayan, paganyan. At dito nila ibabaon ito na portion. Bakit ganito ang ginawa nila? Bakit hindi na lang diretsong ibaon dito at ilagay diyan ang kahon, di ba? Bakit pupunta pa sila dito, drifting pa? Okay, ang kasagutan diyan ay para mahirap talaga ito hanapin. So ito yung hukay nila ng entrance at dito sila papunta nag-drift. Kaya ito yung na-detect natin. Ito yung kahit tingnan natin sa mga
yung tunnel sa lubang sa Mindoro Lubang, tunnel ni Onoda, ni Hiro Onoda, ay ganito ang pagkabaon nila. Ganyan. So, hukay dito, si Onoda, ito kasi yung ano niya, taguan. And then, pag ganyan, dito merong medyo malaki na chamber. At dito ilalagay ang item. At yung na-detect dito na mahina, itong dito lumalabas, yan yung aura na dumadaan sa backfill at sa maluwag na lupa. Yung backfill, yung tinabon muli, di ba hindi ganong kompresyon, kaya pwede doon lalabas ang singaw ng aura. Okay, tapos na si pendulum sa kanyang detection. At ako naman ngayon gamit ang dowsing tsaka locator at yung ating deep seeking metal detector. Tingnan natin kung parehong may detection. So ito kagad yung kinunan ko ng kawayan, yun yung ano kanina nag-detect sa pendulum. At ito rin ang ayan, nag-ikis. Yan din ang aking dinidetect. Nakita nyo yung kawayan sa unahan, napakatanda na talaga niyan. Hindi na kulay green kulay patay na siya na kawayan. Kaya pwedeng tinanim yan dyan, di ba? Para palatandaan. At itong puno na ito, putol na. Malapit ang detection sa itong puno na putol na ayan, patay na rin. So pwedeng mga century old tree yan. Ayan, sa may puno nga. So dyan. Ayan, so gamitan na natin yan ng isa pang gamit natin para ma-confirm natin ito. Ang mga ano namin ngayon, mga sadya sa panahon na ito, kasi dalawang bunker na ang hinukay namin at hindi naabot, maubos talaga ang pera ng financer. Kaya kami, shift ngayon, lipat kami sa mga giveaway. Kaya nakita nyo, dala-dala natin ay pang giveaway na kagamitan. Nung una, gumagamit tayo ng Proton kasi mataas ang ating pangarap na bunker. Pero mahirap talaga, lalo na yung may mga balita na nadisgrasya ng mga TH. Kaya kapag bunker, malalim yan. At hindi lang malalim, horizontal ang mga tunnel sa pinakamalalim niyan. Kaya delikadong magguguho, bar down. Delikado, ayoko nang pumasok sa mga ganyan. Noon ay ako noon. Kung nakikita nyo, gumagapang talaga ako sa mga kuweba, sa mga tunnel sa loob. Masikip na mga daanan ng tunnel ng kuweba. Walang takot. Pero ngayon, parang na ako. Tanggapin na lang natin ang reality na hindi pwede natin makuha ang mga nasa bunker. Kasi wala tayong wala tayong resources, wala tayong heavy equipments, wala tayong tauhan, wala tayong pera na malaki. Kasi gagastos tayo ng milyones sa bunker. At eto. Ayan Ay, metallic ang detection niya. Pero malakas talaga. Yun yung sa gitna, yung na-detect ng pendulum at dowsing. Kaya merong na-detect. Hindi lang tayo sure kung kayamanan yan o magnetic rocks. Kasi ang magnetic rocks or mineralized rocks ay mag-register yan na metal. Pero hindi naman lahat ng area diyan tinisting ko ay ganun ang detection kalakas. Yung gitna lang talaga yung na-detect ng pendulum at ng dowsing. Okay, so maraming salamat mga ka-TH. Huwag niyong kalimutan i-subscribe ang ating channel kapag bago pa lamang kayo para updated kayo palagi sa mga uploads. At hanggang sa muli,
Paalam at ingat kayong lahat.